Okay, thank you. Thank you, Sister Brenda. So mapagpalang araw po sa bawat isa at purihin ng Panginoon sa umaga ito, sa hapon na ito sa Pilipinas at sa ibang parte po ng bansa. At nagpupuri po tayo sa Panginoon sa araw na ito at tayo po ay makapagnilay-nilay, makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Even as we remember the death of our Lord, no? As we are commemorating Good Friday, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, and we will try to connect din ito sa ating pong lesson this day. Okay, nandun po tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon po sa kanyang disipulo na si Juan. At ito po ay ating pag-aaralan sa Kabanata 1, mga talata 10 hanggang 13. So if you have your Bible with you, can we open it in the book of John, the Gospel of our Lord Jesus Christ according to John chapter 1 from verses 10 to 13. So, ihimay-himayin po natin itong mga salita na ito ng ating Panginoon upang lubos nating maintindihan ito. Ano ba yung ibig sabihin dito? At marami po tayo itatakel dito na kung mapansin natin, 4 na verses lang ito at 2 po yung ating bibigyan ng pansin at kahalagahan. Kung bakit ba naparito si Lord? Ano ba ang dahilan bakit naparito siya? At paano po nag-respond ang mundo o ang sanlibutan nung siya ay naparito? At ang ikalawang bahagi po is that we will be talking about children of God as being born of God. No? Lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? No? Napakagandang katanungan na gusto nating address po ngayon ayon po sa salita ng ating Panginoon. Okay, can we all read? If you have your Bible with you, I will read it. And for all of us, at sama-sama po nating basahin po ito. So babasahin ko po sa wikang Ingles. Sabi po dito, verse 10, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor human decision, or husband's will, but born of God. So purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita po sa araw na ito. Now, as I have said mga kapatid, no, today we are celebrating Good Friday at inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, meron po layunin ang pagparito ng ating Panginoon. At mamaya, sabi nga natin, how do we respond to this coming of the Lord? No? And then how we will able to understand also mga kapatid as we expound the truth regarding about the children of God. Napaka-importante na bago natin puntahan yon sa verses 12 to 13, ay gusto natin pong bigyan ng pansin everything that we need to know and understand dito po sa verses 10 to 11. Kasi malaman din po itong dalawang verses na ito before we go to verses 12 to 13. So dalawang bahagi nga po yung gusto kong bigyan ng pansin dito. Yung pagparito ng ating Panginoon at paano po nag-respond ang sanlibutan, ang mundo nung siya'y naparito sa lupa. At ang ikalawang bahagi nito ay pagbubulay-bulayan natin at bibigyan natin ng tamang understanding regarding how is it really to become a child of the Lord. Okay, so sa verse 10, makikita natin dito, it talks about the coming of Jesus Christ into the world. No? So verses 10 to 11, doon natin makikita na sabi dito ni John, He was in the world. Ibig sabihin, naparito ang ating Panginoong Jesucristo dito noong mga panahon na yon. And John wrote that Jesus was in the world. So ano ang sinasabi nito? Sinasabi nito mga kapatid that this reveals that the world, that He came to the world in the physical aspect as God who became flesh. Alam natin mga kapatid, last time when we study and started this book of John in verses 1 to 5, we came to understand that he was existing even to the time na siya po'y naparito sa lupa. No? Ibig sabihin, hindi po nagkaroon tayo ng Jesucristo nung siya'y pinanganak dito, kung kaya pinagdiriwan natin ang Kapaskuhan. But even before He was born here on earth,
He is already existing. Kaya nga sabi po sa Bible that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung pong word na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesucristo, na bago pa man siya isinilang dito sa lupa, nandoon na po siya sa kalangitan, no, sa presensya ng Diyos. At doon natin makikita na doon natin makikita ang katunayan wherein sabi doon nga sa verse 14 ng ating pong talata sa kabanata ika-1, talata ika-4 at ika-14, that the Word became flesh and dwell and made His dwelling among us. So dito natin makita yung katotohanan wherein God became flesh, no? Nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at siya'y naparito dito sa lupa. So dito na makikita natin that He came to this world in the physical aspect, no? At alam din natin mga kapatid na when we talk about the Lord Jesus Christ, let us put into proper understanding that He is in the very nature of human being, at the same time in the very nature of being God Himself, no? Ibig sabihin, hindi sa pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya half-half, no? Half human being, half Diyos. But when we talk about Jesus Christ, He is 100% human being. Naparito siya bilang kagaya natin, no? Flesh and blood. Kaya nga nahihipo siya ng mga tao in those times, no? Yung mga dinadanas natin dito sa lupa ay dinanas ng ating Panginoon, to the point that he even dumanas siya ng matinding pasakit at mga matinding suffering when He was reviled, no? When He was put into the cross, when He was nailed on that cross for the sins of mankind, no? At makita natin dito na 100% He is really human being. No? Kung ano yung nararamdaman natin, yun din ang nadama ng ating Panginoon, because He is like us. But let us also put into proper understanding also that not only He is 100% human being who came here on earth, but He is indeed 100% God who became flesh. So it means to say there is this two nature in the person of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa verse 14, nakita natin dito that the word of the Lord, referring to Jesus Christ as the Logos, became flesh at siya'y nanahan po sa sanlibutan. No? So he dwell among His people. And Jesus not only was the Logos, hindi lang po siya yung salita o yung buhay na salita ng ating Panginoon. Kasi kung makikita natin, last time, kung wala po kayo nung last week, tinalakay natin dito wherein the truth regarding Jesus Christ as the living word of the Lord. Siya yung buhay na salita ng ating Panginoon. And that's why dito sa John, tinutukoy na word dito o yung salita ay si Jesus. Kaya nga sabi do, in the beginning was the Word, that the Word was with God, and the Word was God. Ito daw pong word is not only in the beginning was with God, but also the Word was God. And then immediately sabi doon yung word naging He, naging person, no? Sabi doon, He was with God in the beginning. So yung word na tinutukoy dito ay tao, hindi siya talagang actually thought or salita lamang, but then makikita natin that the word is a person. And that person na tinutukoy dito ni John ay ang ating Panginoong Jesucristo, na hindi lamang siya ay nandoon nung una pa man panahon, but He was not only He was in the presence of God, sabi doon, but also Jesus Christ was God. Okay, yun yung sinasabi doon. So when we talk about Jesus Christ, He is not only human being who was born here on earth, who came in this world, but He is indeed God Himself who became flesh and dwell among His people. Okay, so nalinaw po yung sinabi sa salita ng Panginoon, no? So Jesus came and was in the world. Hindi lang po siya naparito, but He was in this world. Hindi lang siya naparito, kundi nanahan din siya. He dwell in this world. At sabi nga natin, for more than 30 years, no? Sabi natin, almost 30 years old, nung nag-impisa si Lord sa kanyang ministry here on earth. So it means to say, He spent 30 years, more than 30 years here in this earth. No? At sabi nga natin dito, to fulfill the work of the Lord, how the Father sent Him into this world. So here, not only He came, naparito dito, ang ating Panginoon, sabi sa salita ng Panginoon, not only He came, but also He was in the world. Nanahan siya dito sa sanlibutan o dito sa lupa.
Ngayon, ang tanong natin mga kapatid, hindi lamang po na siya yung Word who became flesh. Pero ang sabi din, itatayaan natin last time, that He is also the light who came to give light to men. Hindi lang siya Word of God, or hindi lamang siya yung living Word of the Lord who became flesh, pero sinasabi dito ni John also that in Him was life, and that life was the light of men. And the light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. So even Jesus Christ claimed that he is not only the living bread or the living word of the Lord, but also, isn't it, Jesus Christ claimed that He is the light of the world. Siya yung ilaw, no? Siya yung liwanag ng sanlibutan, no? Makikita natin dito. So here, not only He is the Word, but He is also the light who was coming into the world. So there is this light who came and who was in this world to give light unto men. Okay? So makikita natin dito mamaya anong dahilan bakit naparito si Jesus bilang light of, not only light that will give light to men, but also He is the light of the world. Okay, now makikita natin dito that He came and He dwell among His people, revealing that the pre-existence of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, if Jesus came and was in the world, ito na po tayo, tatanungin na natin ang salita ng Panginoon. Kung siya dito ay naparito at siya'y nanahan dito sa mundo, now how does the world recognize? Paano nag-respond ang mundo? Paano nag-respond ang sanlibutan nung siya'y naparito at siya'y nanahan dito sa lupa? At dito natin makikita apat na responses ng tao nung naparito ang ating Panginoong Jesucristo upang manahan dito at ganapin ang tungkulin kung paano siya isinugo ng Diyos Ama upang i-fulfill po yung work that He was sent to by the Father. So makikita natin dito yung apat na responses kung paano nag-respond ang sanlibutan nung naparito ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Okay? So, makikita natin dito na ang unang respond na makikita natin dito mga kapatid is that the world responded to Jesus Christ. At dito natin makikita that John wrote that the world did not recognize Jesus. So number one response in the world is that nung naparito po si Jesus, sabi po sa salita ng Panginoon sa verse 10, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Okay, so sa unang response ng mundo o sanlibutan, nung naparito ang ating Panginoon si Jesucristo, at nung siya'y nanahan dito, the world did not recognize Jesus Christ. Okay? Now, ang tanong, why the world did not recognize Jesus and His coming? Bakit hindi nila ni-recognize si Lord nung siya'y naparito sa lupa? Dito natin makikita, mga kapatid, even dun sa mga previous verses before we came to these verses 10 to 13, makikita natin dito, sabi po ni John, no, the light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. It means to say, when Jesus Christ came here on earth, the world was in darkness. Nandun po yung kadiliman. And when we talk about darkness, it's full of evil. No? Sabi nga natin, it is marred with sinfulness. Kaya kung mapapansin natin, paano natin ilalarawan ng sanlibutan, hindi lamang po nung mga panahon na si Jesus ay naparito kung doon nag-umpisa yung darkness, but even before Jesus Christ came and was in the world, nandun ta po ang kadiliman, na ang mundo, ang sanlibutan ay nasa kadiliman. Ibig sabihin, hindi lang po we live in a darkened world, but people live in darkness. Yung po yung katotohanan. At alam natin, isa yan sa mga dahilan bakit kailangan magparito ang ating Panginoon so that they may have the light that will guide them, that will move them from darkness into the marvelous light of the Lord. Okay? Para ialis sa kadiliman ang sanlibutan. Kung paano po naparito ang Panginoon, the purpose is that He will be the light of the world. He will expose
darkness. He will expose sinfulness in the life of the people so that they may able to find light in the Lord. At makikita natin why they are not able to recognize the Jesus Christ is because this world is in darkness, and even the people are really walking in darkness. They are living in darkness. That's why they were not able to understand. They were not able to recognize who Jesus was at that particular time. Although he is the light, at alam natin po, opposite po itong dalawang ito. No, darkness is one, but also light is another thing. No? And that's why makikita natin, it will not recognize Jesus as indeed he is the light because the world was in darkness. Okay? Now, Jesus came as the light to shine in the darkness. Sabi doon sa verse 4 and 5. Naparito daw, so makikita din natin ang dahilan why he came here on earth and was here on earth. So one of the purpose why he came here is to give light to the world, to give light to men. Yun yung sinasabi dito ni John sa verse 4 and 5. So, ang dahilan na bakit naparito si Jesus ay hindi lang po iligtas tayo. Ngayon, we are highlighting the death of our Lord. Hindi lang po naparito si Jesus para po mamatay sa krus ng Kalbaryo para sagipin tayo sa ating pagkakasala at magbigay at linisin tayo sa ating kasalanan, kundi siya rin ay nagparito, mga kapatid, upang magbigay liwanag sa ating buhay, upang magbigay liwanag sa sanlibutan. Okay, because the world was in darkness and people are indeed walking in that darkness. Okay, that's why that is one of the purpose why he also came here on this world. The world was not able to recognize Jesus because darkness has not understood the light. No, hindi nila ma-comprehend, hindi nila maintindihan kung sino ba si Jesus as being the light because they are in darkness. Okay? So ang unang respond ng tao, hindi nila ni-recognize si Lord. To the point, kaya nga makikita natin, even kaya nga bakit siya napako sa krus, hindi nila ni-recognize si Lord kung sino siya. Di ba? They accuse him of blasphemy, calling Jesus Christ as someone who is claiming God himself. At makikita natin, at yun na hindi nila ma-recognize na siya ay si Jesus, na siya ang Diyos na nagkatawang tao in the person of the Lord Jesus Christ. And that is blasphemy in the sight of men. They did not recognize that to the point that they sent him to be crucified on that cross. So dito natin makikita kung bakit napako si Cruz sa krus ng Kalbaryo, kaya nga pinagdiriwang natin yung kanyang kamatayan is because of the fact that they did not recognize the Lord when he came here on earth. Because if they recognize the Lord, hindi dapat napako si Lord. But then that is the reality. Mangyayari po yun. It's because we believe that darkness will not comprehend the light and they will not really recognize Jesus Christ as being who he is, who he was, as he claimed it to be, because that also will lead the Lord to fulfill the work that God has sent him to, and that is to redeem mankind, to save mankind from their sins. So alam natin, they did not recognize the Lord. So yung unang respond. Pangalawang respond ng sanlibutan, paano nag-respond ang tao nung naparito si Jesus, hindi nila ni-recognize si Lord. And then sabi po, itutuloy natin, sabi dito, verse 11, he came to the world, he came to that which was his own, but his own did not receive him. Okay, so second thing is that hindi nila tinanggap si Lord. Okay, hindi nila tinanggap si Jesus. Hindi lang nila hindi nila ni-recognize si Lord kung sino siya. Pangalawang respond ng mundo nung siya'y naparito at siya'y nanahan dito sa sanlibutan, sa lupa, is that hindi nila tinanggap si Lord o hindi sila sumampalataya sa Kanya. Okay, so other translation, yung word na receive means hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya sa Kanya. No? He did not believe in the Lord. He did not believe when it comes to everything concerning about the Lord Jesus Christ. So dito makikita natin, Jesus came to his own people.
ang sabi dito, another thing why he came here on earth is not only he came here on earth to give light to men. Okay? Makikita natin dito, not only to give light to the world and to give light to men, another reason here why he came is that he came for his own. Okay? Sabi dito sa verse 11, he came to that which was his own, but his own did not receive him. So makikita natin dito, Jesus came to his own people, but they did not receive him, meaning his own people rejected the Lord. Okay? No, he came to his own people. His own people to the point because Jesus Christ is indeed God himself and everything was created for him and through him. Lahat ng bagay ay para sa kanya, no? Ibig sabihin, he owned everything. He owned the people because he created mankind. Diba, sabi nga ni John dito, nothing was created or nothing was made that was been made without the Lord. Ibig sabihin, hindi lamang siya yung light, but he is indeed the creator of all things. Everything was created regarding Jesus Christ, that he was everything was created by the Lord, no? At dito natin makikita na lahat ng bagay ay he owned everything. Even the people he created, God owned them because he created them for him and for his purpose. That's why dito binabanggit ni John that he came to his own people because mankind was created by the Lord for the Lord himself. That's why he owned the people because they were created for the Lord. And the fact that God is Jesus Christ himself, dito natin makikita that he came to his own people, but his people, his own people, not only did not recognize him, but also they also did not receive him, to the fact that he rejected their creator. They rejected who Jesus was. Okay? So today, we are commemorating the death of our Lord Jesus Christ on the cross, reveals that makikita natin bakit napako si Cruz is that to the point that because mankind did not recognize him as who he is, but also to the point that he was rejected by the people. That's why he was nailed on that cross. No? They rejected him and everything he claimed to be and sent him to be crucified on the cross. No? Ni-reject nila yung lahat ng katotohanan. Even Jesus Christ was claiming that he is indeed the living bread, that I am the life and the resurrection. I am the door. I am the gate. Sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No, everything about the Lord in the writing of the gospel. They did not even recognize all these things, but they did not receive it. But also they all rejected all these things about the Lord. No, and makikita natin dito the fact that the fact that he was crucified on that cross gives us the proper understanding of this, that they rejected the Lord and sent him to be crucified because they cannot really accept what he is claiming or the things that he came here on earth. So not only they did not recognize the Lord, but second response of the world is that they also did not receive him and rejected everything. Okay, so doon natin makikita. Now, pangalawa, yung dalawang huling respond of the Lord ay yung napakaganda. Okay. We don't want like the people in those times. We know that even to this world, even to this our generation today, mga kapatid, people in our world today, in our generation, is like the people in those time. No? Na even sa ating panahon ngayon, marami po ang they are rejecting everything about the Lord, even to the point that they rejected the death of the Lord. Hindi sila naniniwala talagang namatay si Jesus. Hindi sila naniniwala na siya'y nabuhay na muli. Okay, kung
To the fact that kung hindi sila naniniwala na matay si Jesus para sa ating kasalanan, lalo't hindi nila tatanggapin na siya'y nabuhay na muli. To the point na hindi naman talaga siya namatay. So they will not really believe on the resurrection. Kasi hindi naman talaga namatay si Lord, sabi nila. But that's why here, walang pagkakaiba ang ating mundo ngayon. Kung alin nakita ni John nung siya sinusulat niya ito, ganun din ang mundo natin ngayon. But I believe the more we can see the world, more than in our generation today, the world is still in darkness, mga kapatid. Yung mundo natin, mga kapatid, nandun pa rin sa kadiliman. Nandun pa rin yung katotohanan na yung mga tao noon, nung sinusulat ni John itong gospel, sila ay nasa kadiliman and they rejected, they did not receive the Lord, they did not receive Him and recognize Him. Ganun din ang ating mundo ngayon. They are not receiving the Lord, they are not recognizing Him, they are also rejecting everything about the Lord Jesus Christ. Wala pong pagkakaiba yung ating henerasyon ngayon, mga kapatid. And that is the truth about it. Now, one thing that is so good naman is that kung titingnan natin ang bawat isa sa atin, ito yung makikita nating third and fourth responses. Okay? Yung dalawang una hindi maganda. Pero merong mga taong naniwala, merong taong na-recognize kay Lord. Kaya yung sinasabi dito, at sino ito? Yung mga anak ng Diyos. No? At sabi nga natin dito, sabi sa verses 12 to 13, no? Dalawang responses din here, sabi dito, yet to those who receive Him, yet to those who believe in His name. Okay, so dito natin makikita yung ikatlong response is that they receive the Lord. There are people, merong mga tao na talagang hindi siya tinanggap o hindi nila recognize si Lord. Pero dito natin makikita that some people in the world received Jesus Christ when He came into this earth. Sino yon, di ba? Noong mga panahon naglalakad si Jesus dito sa lupa, nandun yung 12 disciples. Even many multitudes follow the Lord. Many multitudes recognize Jesus, who He was at that particular time. So they receive and they recognize Jesus Christ, everything about Him and everything He claimed to be. Okay? Now, not only there are yun yung ikaapat na response ng tao, ng sanlibutan is that not only they receive the Lord, but also sabi doon sa verse na ito, they also believe in His name. Okay, some people, they recognize, they receive the Lord, but also some people also believe in His name. Okay, so apat na responses, no? Nakita natin, they did not recognize, they did not receive Him, okay, and rejected the Lord. But there are also people who receive and recognize the Lord, and also there are people in His coming who believe in His name. Okay, so these people put their faith into the Lord. That's why when they believe in His name, they accepted everything about the Lord. Tinanggap nila yung lahat ng katotohanan patungkol kay Lord. Even everything that He claimed to be, no? And they put their faith upon the Lord Jesus Christ. At ito nga yung kanyang mga tagapagsunod, yung kanyang mga disciples who both receive Him and believe in His name. At anong sinasabi nito? In our lives as disciples of the Lord, yun din tayo. Ito yung mga tao. Tayo po yung naniwala. Tayo po yung sumampalataya sa Kanya. No? Kagaya ng mga panahon na yon. We believe in His name because there is working power in the name of Jesus. Sabi nga, there is power, there is wonderful working power in the name of Jesus Christ. Kinakanta natin yun, no? Sabi nga, how beautiful is the name of the Lord, how powerful is the name of the Lord, how wonderful is the name of the Lord. Because in that name, why people believe in that name, sabi doon, they believe in His name because in that name of Jesus Christ, there is power, there is healing, there is restoration, there is forgiveness, etc., etc. No? Lahat-lahat nandun na sa name na yon. Okay? Even the name of the Lord, sabi dito,
the name of the Lord itself, kung titingnan natin, in Hebrew is like the name of Joshua, no? Pag sinabi nating Joshua, no, in the Hebrew form of Jesus, no, it talks about salvation. God is salvation. Ang ibig sabihin ng name of the Lord is that God is salvation or God saves. Yun po yung root ng name na Jesus Christ. So it means to say, in that particular time, remember when the angel of the Lord said to Mary and Joseph, hindi sila nag-isip ng pangalan kung anong pangalan na ibibigay kay Jesus. But then, particularly even to Mary, the angel of the Lord says, you will give him the name Jesus. Hindi sila mamimili, hindi ibang pangalan, because the name itself talks about the nature of God, who is indeed who will save. That's why you will give him the name Jesus Christ, for he will save his people from their sins. It talks about Jesus as being, the name Jesus Christ talks about the fact or the power of God to save. Okay? Even the name Jesus reveals that he is salvation himself, that he is the God who will save people. Kaya sa pangalan pa lang makikita natin yung purpose why he came here on earth. For him not only to give light to the world, but to save the world in his name. So makikita natin dito, there's power, there is healing, everything in that name. Kaya nga sinabi po sa Philippians chapter 2, God gave him the name above every name. That at the name of Jesus Christ, every knee will bow down. It means to say, everyone will worship that name. No? They will bow down to that name. And then, not only every knee will bow down to that name, but at that name, every tongue will confess that he is Lord. Okay? That at the name of Jesus Christ, not only knee will bow down to him, but every lips, every mouth will proclaim that he is Christ the Lord, the anointed one of God, and he is indeed the Lord. Okay? So doon natin makikita. Now what happens ngayon? Pupunta na tayo po sa second part. Now what happens when a person receive Jesus and believe in his name, as John wrote? Ano ang mangyayari kapag ang isang tao, sabi doon, yet to those who receive him, yet to those who believe in his name, ano mangyayari ngayon? Kung ang tao daw po ay tatanggapin si Jesus at sila'y sasampalataya sa kanyang pangalan, anong mangyayari? Let's go back to the passage, okay? Verses 12 to 13. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave them, tingnan niyo po ito he gave them the right to become children of God. Okay? Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. So here, children of God who are born of God. Okay? Now, ano yung sinasabi nito? No? Ano yung sinasabi nito, mga kapatid? One of the blessing at pribileyo when you receive Christ and when you believe in his name is that they will become children of God. Okay? Now, what does this imply and reveal? Ano sinasabi nito ngayon, mga kapatid? Okay? Now, sinasabi dito, ang unang-unang tatanungin natin, mga kapatid, and that is something that we want to address today for our proper understanding. At ito po yung katotohanan. Hindi po ako magsasabi nito, kundi ang salita ng Diyos ang magsabi nito sa bawat isa atin, including me. Are all people children of God? Lahat ba ng tao children of the Lord? Because people claim that they are children of God. No? Lahat ng tao nag-a-admit sila ay anak ng Diyos. Now, how about those who will not receive? Now, balik tayo sa pangalawang una at pangalawang response ng tao. Paano naman if they will not receive him? Paano naman if they will not recognize him? Can they be considered children of God?
Paano kung ang isang tao hindi siya maniniwala kay Jesus at hindi niya tatanggapin si Jesus, hindi niya i-recognize kung sino siya at hindi niya rin i-recognize na siya'y namatay para sa kanila, na siya'y nabuhay na muli para sa kanila. So, paano yun? Children of God pa rin ba sila, mga kapatid? No? Napakagandang tanong, mga kapatid. Kung ang isang tao hindi sumasampalataya, hindi naniniwala kay Jesus, maaari pa ba rin silang maging anak ng Diyos? Ang linaw-linaw po, mga kapatid. Many people, if not all, claim to be children of God. But sad to say, hindi po ako magsasabi nito. Ang sabi na sa salita ng Panginoon, not all. Hindi lahat ng tao, lalo tigit sa lahat, ang hindi tatanggap sa Kanya, lalo tigit sa lahat, hindi niya sila recognize si Lord, lalo tigit sa lahat, hindi sila isasampalataya sa Kanya at sa Kanyang pangalan, they cannot really claim as being children of the Lord. The Bible and our passage today, mga kapatid, nasasabi nito that not all people are children of God or true born of God. Okay. Bibigyan natin ng halagahan po yan, no? Ang mga tunay na anak daw ng Diyos ay born of God. Hindi po ako nagsabi nun doon, ha? Ako, ang salita ng Panginoon, sabi dito, children, these are children not born of natural descent, nor human decision, nor husband's will, but these children of God are born of God. Sabi po doon sa verse 13, they are born of God. Okay? So makikita natin dito mamaya ang katotohanan nito. Okay, now, first thing that we need to understand, mga kapatid, in verse 12, we saw and understood that when a believer, kapag ang isang daw pong mananampalataya, receive Jesus Christ. Sabi doon, yet to those who receive Him, una, they receive Him, pangalawa, and to those who believe in His name. So, if a believer receive Jesus Christ and believe in His name, anong mangyayari? Meron pong sinabi doon. Bibigyan ko po itong matinding emphasis. Ang sabi doon, He gave, who is He? Jesus Christ. No, He's referring, the He here is that to those who receive Him, talking about to those who receive Jesus Christ and to those who believe in the name of the Lord, Jesus gave them the right to become children of God. Okay, yung He there is Jesus Christ. So here, mga kapatid, kapag ang isang tao daw ay tinanggap si Jesus, kapag ang isang tao ay naniwala, sumampalataya sa Kanyang pangalan, bibigyan daw po ng right. Sa Tagalog po ng right, karapatan. Okay, yan po, bibigyan natin ng napatinding emphasis po yung word na right. Okay, right. Ibig sabihin, lahat ng tao walang right, hindi lahat merong right. Okay? Okay, yun lang binigyan ng karapatan. Okay, for example, bakit may right ang mga policeman? Because they have been given the right to implement the law. Hindi lahat tayo mga policeman. Okay, so wala tayong karapatan to become like them. Yung specific na yan ay binigay lang sa mga pulis. No, merong mga right na ibinigay na ito lang ang pwede sa kanila, no? Yung mga judge, sila lang po yung right to judge, hindi lahat tayo judge, no? So ganun din when it comes to the word right. Merong mga tao na binigyan ng karapatan, no? Kung itatay po natin yan sa salita ng Panginoon as being children of God, ibig sabihin, yung para maging anak ka ng Diyos, ito ay karapatan na ibibigay sa iyo nino, ni Jesus. Paano? Kung ikaw ay tatanggap sa Kanya, maniniwala, at sa isasampalataya ka sa Kanyang pangalan. So ito palang being child of God, hindi ito automatic sa bawat isa sa atin. Ito'y karapatan lamang na ibinibigay ng Panginoon sa mga taong tatanggap sa Kanya at sa mga taong sasampalataya sa Kanyang banal na pangalan. So kung yan pala ang purpose, kung ikaw ay hindi tatanggap kay Lord, hindi ka maniniwala, hindi ka pwedeng, wala kang karapatan tawagin mo siyang Diyos. Wala kang karapatan tawagin mo siyang Ama kasi hindi ka naman talaga anak ng Diyos kasi yun ay karapatan na ibinibigay ng Panginoon sa mga taong sasampalataya kay Jesus, sa mga taong maniniwala sa Kanya, sa mga taong tatanggap sa Kanya. So ibig sabihin,
Hindi lahat ng tao may karapatan upang maging anak ng Diyos. No? Ito ay ibinibigay as a blessing, as a privilege, as a right na ibinibigay ng Panginoon sa mga taong sasampalataya at tatanggap sa kanyang pangalan. So becoming a child of God is a privilege, mga kapatid. As being given the right. Without that right, kung wala yung right na yon, wala yung karapatan at hindi ka binigyan ng right na yon, no one could claim that they are really children of God. No? Wala tayong karapatan na tayo'y maging anak ng Diyos. Kung hindi naman talaga tayo maniniwala. Come to think of this, many people are not receiving, they are not recognizing the death. Today, we are commemorating the death of the Lord. Kaya kahit ang tao, alam nila that today is Good Friday, this is the day that we remember Jesus Christ died on that cross. But then sa kanila, walang dating yan, no? But sa atin, kung sumasampalataya, naniniwala, may dating po yan sa atin. Because that's what the purpose why Jesus Christ came here. Hindi natin kayang isave ang sarili natin. Hindi kaya ng relihiyon na isave ang tao kasi kung ang relihiyon natin, kaya tayong isave sa ating pagkakasala, then hindi na dapat na parito si Lord. Hindi na dapat siya namatay sa krus ng Kalbaryo kung kaya naman pala nating isave ang sarili natin, kaya nating pahirapan ang sarili natin. Today, nakita natin maraming nagpepenitensya, no? Sinasaktan nila ang sarili nila para for what? Para mapatawad sila sa kanilang mga pagkakasala. Pero hindi po eh. Kahit hindi mo saktan ang sarili mo, ang sabi doon, sumampalataya ka lang, maniwala ka lang, magsisi ka sa kasalanan mo. And the death of the Lord is more than enough for you to be forgiven of your sin. Wala ka na dapat idagdag doon nung namatay si Jesus. Kung forgiveness lang ang kailangan natin, hindi mo na kailangan pasakitan pa ang sarili mo. Kasi ang sabi doon, kailangan mo lang lumapit, kailangan mo lang magbalik loob, kailangan mo lang humingi ng tawad sa Panginoon. At sabi doon, He is faithful and just to forgive us, sabi doon. If we confess our sins, sabi po sa 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all our unrighteousness. So hindi na tayo dapat gumawa ng anumang bagay para mapatawad lamang, mga kapatid. At sad to say, itong Good Friday, ang daming gagawin ng tao para lang mapatawad. Pero simple po lang po ang kailangan gawin nila. Magbalik loob at sumampalataya kay Jesus at magsisi sa ating mga kasalanan. Yun lang po yun, and He will be faithful and just to forgive us. No? Kaya nga, sabi natin, the right is only given to those who will receive Jesus Christ and believe in His name. Now, the right to become God's child is brought. Paano ngayon ibibigay sa iyo yung karapatan? Paano sa atin mabibigay yung karapatan na yan? Kung lahat pala ng tao walang karapatan maging anak ng Diyos, now paano ako magiging anak ng Diyos? Paano yung karapatan na yon ay mapa sa akin? No? At sabi dito ni John, for those who receive Him, for those who believe in His name, yun po yun. Para magkaroon daw ng karapatan at ibigay sa iyong karapatan, kailangan daw na ikaw ay tanggapin si Jesus at sumampalataya sa kanyang pangalan. And when you do that, when you receive Christ, when you believe in His name, you will be given the right to become a child of God. Ganun lang po kasimple. Okay, verse 13, children born not of natural descent, sabi doon ni John. So, sino ito mga anak ng Diyos? Hindi ito mga anak ng Diyos who are born of natural descent, nor human decision or husband will, but born of God. Anong ibig sabihin ng born of God? Alam natin mga kapatid, kunyari sa ating pong physical, no? Malapit na po tayo magtapos. No? Sabi dito, sa physical aspect, parang isang bata maging part ng pamilya natin. Meron pong mga nakapaloob dyan. Una, kapag ang bata ay ipinanganak ng ina. Okay. Sabi nga natin, no? Kapag ang mag-asawa, nagsiping, alam natin, at gusto nila magkaroon ng anak, so there is this baby born to them. So ito yung physical birth. Sabi dito, born of a natural descent.
Yung para bang ang isang bata kapag ipinanganak siya doon sa pamilya na yon, no? Yung nagbuntis yung nanay tapos idiluwal siya ng kanyang nanay, itong batang ito yung tinatawag natin physical birth, and because of that physical birth you become part or you are born to that family of that family, okay? So yung ating mga anak, mga kapatid, they are born to this family because isinilang sila dito sa pamilya natin o sa bawat pamilya ninyo. Okay, so yun yung physical birth o natural descent. Now, meron naman sinasabi dito, children of God, children who are of human decision. Okay, what is this? May mga sandali na ang mag-asawa hindi magkaanak. Okay? Now, they decided what? They decided to adopt a baby. Okay, hindi sila born, hindi siya pintusang ipinanganak sa pamilya, kundi they decided na mag-ampo na lang for them to have a child in the family. And there are many family who do that. Okay, so this child become part of the family not because of physical birth, but also because of the decision of the couple, human decision, sinasabi ni John, na mag-adopt sila so that they may able to have a child. Okay, that child now, even though hindi siya ipinanganak talaga ng magulang nila, ay itinuring bilang isang anak. Okay? Now, number 3, human will or husband will. In the time of the Lord, mga kapatid, even in the Old Testament time, kapag ang isang tatay, kahit wala siyang anak, o meron man siyang anak, okay? Or anything about it, kapag nakita niya yung kanyang mga anak ay not worthy to receive yung inheritance. Okay? For example, meron akong anak. When we talk about husband will, okay, kung meron akong anak. Ngayon yung anak ko, hindi siya worthy na ipamana ko lahat yung aking ari-arian kasi hindi siya marunong o kaya everything, no? He is not worthy. Meron po ito nung mga panahon ng Roman Empire, no? Ganito yung mga tao in those time, in the time of the Lord, that when the father or the father will see that their sons are not worthy to manage their wealth or the resources, they have the right to adopt someone to be an heir of the family. Kahit hindi niya anak ito. So merong will, no? Meron pong somehow there is this also, although there's a decision also, or there's a will, the husband will, no? Makikita natin. So everything this makikita natin is in the physical aspect. Okay? In the physical aspect. The same thing in the spiritual realm. Okay, kung itatay natin ngayon in the spiritual realm, yung mga bagay na yan, makikita natin dito, ang isang tunay na anak daw ng Diyos ay kailangan ipanganak sa pamilya ng Diyos. They are to be born of God. They are to be born in the family of the Lord. Kagaya ng isang bata that when itong physical birth, automatic talaga that they become a child of the family. The same thing in the family of the Lord. Para maging anak ng Diyos, kailangan ipanganak doon sa family of God. And paano nangyari yon? Yun nga yung tinatawag nating born of God. And then here comes now what Jesus Christ says. In John chapter 3 verse 3, Jesus declared, I tell you the truth, sabi ni Lord, no one can see the kingdom of God unless he is born again. What does this tells you? Alam natin the kingdom of God is the family of God. Okay, yun din yun. Okay? For a person, not unless a person is born again, he cannot be part of the kingdom. He cannot be part of the family of the Lord. It means to say, para ang isang tao maging part ng pamilya ng Diyos, maging child of God, kailangan siyang ipanganak na muli. Okay, Nicodemus, sabi ni Nicodemus kay Jesus, Lord, paano mangyari? Matanda na ako, kailangan ko bang pumasok na muli sa sinapupunan ko ng ina ko para ako'y ipanganak na muli? That is flesh. No, ito yung sinasabi dito ni John. That is the human descent. That is the natural descent. That is the
also something about na ipinapanganak ang isang bata, no? But we cannot do that. Hindi tayo pwedeng pumasok na muli sa ating sinapupunan ng ating ina. So Jesus Christ was not referring to the physical birth. He's talking about birth in the spirit or being born in the spirit. To be born in the spirit. Kaya nga ang tawag po sa mananampalataya, mga kapatid, for our proper understanding, why they call themselves born again Christian, hindi ito parang denomination or tawag natin sa sarili natin, but it is, we are testifying of the inner power of God when we are born again in the spirit. Ipinanganak na muli tayo, hindi sa physical aspect, kundi we are born again in our spirit. Bakit kailangan ipanganak na muli ang tao sa kanyang espiritu? Kasi sabi ni Lord, kailangan daw yon para makapasok sa kaharian ng Diyos. No? Not the physical birth ang sinasabi dito, but to be born in the spirit. Kaya nga, for a person to enter the family of the Lord, that person needs to be born in the spirit. Bakit? Kailangan ipanganak na muli. Kasi because we are dead in our spirit. Okay? Because the Bible says, the penalty of sin is death. Now, death there is not only physical death. When mankind sin against the Lord, they are, sabi nga natin, the consequences of that is that not only there's physical death, but not only eternal death, but also spiritual death. Ibig sabihin, sabi doon, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Kahit anong daw ang gawin ng isang tao, kundi sasampalataya kay Jesus, tatanggap sa Kanya, yung ating espiritu na nakag-communicate kay God, ito po ay hindi nakakarating kay Lord. Nagbablock sa ating pong communication with God, because of the sin. Sabi doon, your sin has hidden the face of God. The sin blocks us. No? Kaya nga ibig sabihin, kahit anong gawin natin kung walang Kristo Jesus, kahit anong gawin natin sa ating pong mga relasyon natin sa Panginoon, kung walang Jesus, wala po yan dating. Hindi yan nakakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. It's because of our sinfulness. Okay? So we are dead in the spirit. Hindi tayo makapag-communicate. Yung ating spirito, yung spirit natin ang nagko-communicate sa Spirit of God, because God is a spirit. No? And then, if our spirit is dead, how can we communicate with God? And that is the essence here. Kailangan ipanak muli ang isang tao in the spirit so that you can now communicate back to the Lord, so that you can now have fellowship with God. And that is the essence why Jesus Christ came here on earth, why He died on the cross, so that when a person receive Him, when they believe in His name, sabi doon, the Holy Spirit come upon them. And then because of that Holy Spirit, naranasan natin yung tinatawag nating being born in the Spirit. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ sa chapter 3, verse 6, flesh gives birth to flesh, but Spirit gives birth to the Spirit. So hindi na tayo po ipinanak in the flesh. Okay, yun yung physical birth. But kailangan din ang isang tao who had been born in the physical aspect, kailangan din ipanganak na muli sa espiritu. Spirit gives birth to spirit. So kapag isang tao po sumampalataya kay Jesus at tinanggap niya ang banal na espiritu, dalawa na po yung ating birthday. Okay, hindi lang birthday natin. Kaya tayong mananampalataya, dalawa yung sineselebrate natin birthday. Yung physical birth, and then also our spiritual birth. No? Hindi lang natin sineselebrate, nagdidiwang tayo nung pinanganak tayo in the physical sense. Pero in the spiritual sense, yun din po yung ating spiritual birthday. Nung tayo nakakilala kay Lord, nung tayo ipanak na muli sa Espiritu, hina-highlight din natin yung birthday na yon. So we have two birthdays po when we receive Christ. A person becomes a child of God when he is born of God in the Spirit. No? This means that a person needs to be born again in the Spirit for him to be given the right to be a child of God. And now, how does it happen? When you receive and when you believe in His name. So when you receive and when you believe in His name, you are born in again the Spirit when the Holy Spirit will come upon you. So
To be born of God is to be born into the family of God. No? It takes a person to be born of God. Ngayon, similarly, when we talk about adoption, di ba sa physical thing, kung walang anak, mag-a-adopt. Ganon din naman sa spiritual aspect. Okay, tingnan niyo po. Yung Israelites, sila po yung tunay legitimate children of the Lord. They were elected. So yung bayan ng Israel, ito yung true children of the Lord. Now, tayo po, hindi tayo part ng Israel. We are Gentile nation. We are Hentil. Mga pagano tayo. Now, kung hindi tayo legitimate child of the Lord, paano tayo naging anak ng Diyos? It is through adoption. In what? Adopted tayo, children of God, through our union with the Lord Jesus Christ. Because sabi sa Bible, there is now no more Jew, there is no more Gentile. They are all one in Jesus Christ. So lahat ng tao, wala na pong Hudyo, wala na pong pagano, hentil. Kung sila'y sumampalataya, tumanggap kay Jesus, iisa na sila. And they are all children of God today. And because you are now child of the Lord, no, tagapagmana ka ng Panginoon. Okay, you are not only child of God, but you are an heir. Pag sinabing heir, tagapagmana ka ng inheritance of God. So to be a child of God does not come by our own, but it is purely an act of God alone. Hindi tayo ang gagawa nun para ipanganak tayo sa pamilya ng Diyos. It is the work of God in us through the Holy Spirit. At ang kailangan lang natin to be part of the family of the Lord, receive Christ and believe in His name. Yun lang po yung atin. And then after we done that, it is the part of God. It is the act and the work of God in us for us to be born again in the Spirit. Now, how is it easy to be born and become a child of God in the family of the Lord? Sabi po sa 1 John 5 verse 1, listan niyo po yan. Kung gusto niyo basahin ninyo. Ang sabi po doon, babasahin po para po umikli lang. Okay? Sabi po, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. So you are born of God. Ipinanganak ka sa pamilya ng Diyos. Kung ikaw ay maniniwala sa sampalataya na si Jesus ay ang Panginoon, na He is Christ. And if you believe that Jesus is the Christ, you are born of God. Ipinanganak ka sa pamilya ng Diyos. Okay, it's all about receiving, it's all about believing in the Lord, mga kapatid. And this happened in salvation. Nung tayo naligtas, mga kapatid, I will end soon. Kapag ang tao ay naligtas, we know that salvation is the work of God. Hindi natin kaya po isave ang sarili natin. That is why Jesus Christ came and was here in this world to fulfill the work for us to be saved from our sins. Kasi kung hindi na dapat namatay si Jesus para sa atin. Kung kaya nating isave ang ating mga sarili. But salvation is from God. It is the work of God in us. We cannot save ourselves. Even religion cannot save mankind. Okay? So, the process of salvation, nung inaligtas tayo, one of the processes is that when you receive Christ, when you believe in His name, ito yung tinatawag nating regeneration. Okay? What is regeneration? Diba? Regeneration is being born again in the Spirit and you become born of God. Yun yung tinatawag nating being born in the Spirit. So in the process of salvation, ipinanganak ka muli sa Espiritu. At iyan isa sa mga process nung niligtas ka ng Diyos. Ipinanganak niya muli sa Espiritu. And that's why you have been born of God. The Bible immediately says that the Holy Spirit come upon you and regenerated you. You become born again of God. You become born again in the Spirit. And it is the purely work of the Holy Spirit when a person receive and believe in the Lord Jesus Christ. So in regeneration, you become a child of God. Kasi pinanganak ka sa pamilya ng Diyos. You are born of the Spirit, kaya ipinanganak ka. Kaya you become a child of God. Now, after we become a child of God, nung ipinanganak tayo, born of God, you have been given that right to become a child of the Lord. Okay? Now, another thing is that
Another aspect of salvation is that, sabi dito, process of salvation is that, di ba, alam natin, justification. Justification is what? Dati makasalanan ka, pero pinawalang sala ka. You are justified out of your faith in the Lord. When you receive Christ, when you believe in His name, na-justify ka. Bakit? Guilty tayo lahat. Okay? We are all guilty of our sin, including me. And then, ang penalty ng kasalanan natin, kamatayan. Pero, imbis na tayo mamamatay, ito yung sineselebrate natin, si Jesus ang namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y nagpako sa krus, pasan-pasan niya ang buong kasalanan ng sanlibutan. Okay? Now, because of what Jesus Christ has done, mga kapatid, not only of your faith in the Lord, pinawalang sala tayo nung tayo naligtas. And that is what justification. Another aspect of salvation, sanctified. Na-sanctify ka niya ng banal na dugo ni Jesus. Nilinis ka para ka na, pero kaya mo nang pumasok sa presensya ng Diyos. Before, we cannot enter the holy presence of God because we are sinful people. But because we are sanctified now for the Lord, ibinukod ka na para sa Diyos. At dahil you are sanctified by the blood, hindi lang ibinigay ni Lord sa krus ang kanyang sarili, but His blood has been shed. Nandun ibinuhos ang dugo ni Jesus para saan? Para sa ikalilinis ng ating mga kasalanan. You are sanctified by the blood of Jesus Christ. You are cleansed from your sin. And now we can now enter the holy presence of the Lord. Another part of salvation is yung tinatawag nating adoption. Okay, now, na-regenerate ka na, pinanganak ka na sa pamilya ng Lord. Bakit kailangan adoption pa? Sabi doon, when you receive Christ, you become a children of the Lord. Now, adoption is another process in salvation. Now, what is adoption? Adoption is the placing of a son. Yes, we are all children of God. But through adoption, makikita natin dito the placing of the Spirit of Christ in us. And that is the placing of a son. Na pag sa adoption, tinuturing na tayong mga mature anak ng ating Panginoon. It is the placing of the right and having the spirit of sonship as being an heir. Dito na po tayo somehow that we are all children of God in regeneration, but in adoption, the spirit of sonship has been put into you. If you have your Bible with you, open it in Galatians chapter 4, verse 4 to 7. Dito po tayo magtatapos. Okay, I will read it for you. Okay, dito po tayo magtatapos na. Bakit adoption? Bakit hindi lang po regeneration that you become children of God? Bakit? But also in salvation, bakit you are adopted sons of the Lord? Okay, now what does this mean? Okay, Galatians chapter 4, verse 4 to 7. If you are there, let me read. Okay, I'll give you more time. Basahin natin. Tayo mismo ang babasa nito. Ikaw mismo, basahin mo. Okay, Galatians 4, verse 4 to 7. Start now. But when the set time had fully come, God sent His Son. Babagalan ko po, no? But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. What? For what? To redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. So kailangan pala yung child of God ma-experience nila yung adoption to sonship. From being adopted to become from adoption and then to sonship. So you are adopted as children of the Lord, but that adoption will bring you to sonship. Okay? Because you are His son, God sent the Spirit of His Son into your hearts. So, ang isang child of God, there is the placing of the Spirit of Christ in you. And that is through adoption. And if that takes place, ano pong mangyayari sa inyo? Anong mangyayari? Ang sabi dito, that He sent the Spirit of His Son into your hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. That's the time now that we can call God our Father. Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child,
God has made you also an heir, tagapagmana. Okay? Paano magiging tagapagmana ng mga inheritance na ipinangako ng Panginoon? You need to be adopted. You are to move yourself, or God will move you to adoption, to sonship. And during that process, ilalagay ni Lord yung spirito ng Panginoong Hesukristo sa atin, the Spirit of Christ, the Spirit of sonship upon our hearts. And when there is that Spirit now, that's the time now that you have the right to call God as our Father, my Father, Abba Father. Okay, so here, nangyari lahat po yan when you receive Christ as your Lord and Savior, when you believe in His name, okay? You become not only a child of God, but because you are a child of the Lord, and that is who we are, sabi ng Panginoon, God has made you also an heir, tagapagmana, because you are now, because of the spirit of sonship that is put in you, yung placing of the Son upon our hearts, when the Spirit of Jesus Christ has been put by the Lord into our hearts, and now not only we become children of God, but also we are an heir of God. You are co-heirs of Christ through His name. Napakaganda po ito. And then sabi po doon, as I end, God move you from slavery to become His child. Mga kapatid, dati tayo po ay alipin ng ating mga pagkakasala. We are slaves to our sinfulness. We cannot move ourselves. Ang slave, mga kapatid, in those times, para mapalaya, di ba? Noong mga panahon na yon, ang mga slave nasa market, parang gulay, parang karne na ibinebenta. Para po mapalaya sila, binibili sila. Okay? Now, kung titingnan natin yon, itatay up natin sa atin as I end. Tayo alipin ng ating mga kasalanan. Hindi natin kayang isalbihin. Kailangan tayo bayaran para maging free people. Jesus Christ paid for us. Ang sabi doon, ano ang pinambayad? Sabi ni Peter, Christ did not purchase us or paid with silver or gold, but with the precious blood of Jesus Christ. Tinubos po tayo sa ating pagkakaalipin, sa ating mga pagkakasala. And because Christ paid for us, we are now owned by the Lord. Hindi na natin pag-aari ang ating mga buhay. Tinubos tayo, binili tayo ni Lord. And because of that, we are now slaves of Christ. We are not anymore slaves of our sins, but we are now servants and slaves of Jesus Christ because He purchased us by His blood. Kaya napakaganda po yun. Kaya hindi na tayo dapat maging alipin ng ating mga pagkakasala, but because of Jesus Christ, and that is what is so good as I end, you become now a child of the Lord, and because you are a child of God, you become heir o tagapagmana ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Ibinabalik ko po ito sa aking Sister Brenda. Praise God. Thank you, Pastor. Ben, praise God. Thank you, praise God. Thank you po, Pastor Nick, for a wonderful message sa umakang ito. Napakabuti ng Panginoon. I hope and I pray na ang lahat po ng nakapakinig, Abot nga ng Bluetooth. Aso na wala to rin si Pastor Lina. Tapos ko yun. galaw-galaw po tayo. Na-enjoy nyo ba ang salita ng Panginoon? So, wait lang po, i-off ko